Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Where have you been? Galit na bulyaw nito. Jackson, hindi mo naman ako kailangang sigawan. Sasagutin ko naman ang tanong mo. Garalgal ang tinig na sabi niya. Bagamat nangangatog na ang mga tuhod niya sa takot. Hinaklit nito ang braso niya at hinilas siya nito papasok. Pero bago iyon may kung ano itong sining niya sa labas. And when she looked at, iyon yung mga nakasivilyan na may dalang maitim na kotse. Pinindot ni Jackson ang button ng elevator. At nang magbukas iyon, hila-hila pa rin nito ang kamay niya at galit na galit siyang itinulak papasok. Jackson, ano naman ba ang ginawa ko? You didn't give him an answer. Kapag kuwan ay sabi nito. Anong sagot? Kailangan ko pa bang ulitin? Saan ka nang galing? Galit na sabi na naman nito at isinandal siya nito sa gilid ng elevator. Ang dalawang kamay nito ay nakahawak sa kanyang balikat. Puno ng galit ang mga mata nito. Niyaya ako ng mama mo na sumama sa kanya. Sabi niya at naramdaman niyang umangat ang elevator. Paano ako nakakasiguro na nagsasabi ka nga ng totoo? Madiing sabi nito na lalong panitong inilapit ang mukha nito. Dahilan para mapabaling ang mukha niya sa ibang direksyon. Hindi ko ugali ang magsinungaling. Pwede mo pang tawagan ang mama mo at tanungin mo siya. Sigaw daw nito, pabalik sa kanya. Diba? Parang lagi mo na itong ginagawa. Sarkastikong sabi nito. Ang alin? Ang magsinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. At pwede ba? Kung wala kang magandang sasabihin, tumigil ka na. Sana naman makataas na ng tuluyan ang elevator at makapasok na siya sa silid niya at magkulong na lang doon. Pagod na nga siya. Ganun pa ang ibubungad nito sa kanya. Kung alam lang nito kung ano ang ginawa ng mama nito. Hindi ba't may kasalanan din naman ito? At kung maaari ayaw na muna niya itong kausapin. Binitawan siya nito. May kinuha ito sa bulsa nito at ang cellphone nito. Ma'am, where are you? Tanong ni Jackson. Ang mama nito ang kausap. Are you with my wife earlier? Muling tanong nito. Ang sarap pakinggan sa sinabi nitong wife. Pero alam niyang wala iyong ibang kahulugan dito. Talagang hindi siya pinaniniwalaan ng asawa. Siguro naman, hindi na ito mag-uusisa pa. Dahil nasabi ng mama nito na magkasama sila kanina. Nakapagtataka na tiningnan siya ni Jackson na masama. Kasabay niyon ay ang pagbukas ng elevator. Mabilis ang lumabas mula sa elevator. At nang marating niya ang unit niya, ay siya na mismo ang nagpindot at mabilis na pumasok sa loob. Nakakailang hakbang pa lang siya nang haklitin nito ulit ang braso niya. You liar! Sigaw agad nito sa kanya. Jackson, ano ba? Bitawan mo nga ako. Mom told me na hindi kayo magkasama kanina. Tila nagimbal siya sa sinabi nito. Bakit nasabi ng mama ni Jackson iyon? Bakit ito ang nagsinungaling sa kanyang anak? Totoo naman talaga na magkasama kami. At nakipag-meet pa nga kami sa kakilala niya. Kahit tanungin mo yung mga amiga niya. Sinasabi mo bang sinungaling ang mama ko? Of course not. Pero kasi nagsasabi ako ng totoo. Shut up! Alam mo bang unti-unti kong tinatanggap ang pagkatao mo? Na akala ko nagbago ka na. Pero hindi pa pala. Nagbago ikaw pa rin ang babaeng nakilala ko mula noong unang araw. Gumisi naman siya dito. Bakit sa tingin mo? Ha? Bakit sa tingin mo ako lang ba? Ikaw din naman yun. Ikaw pa rin yung lalaking nakilala ko na pinakatuso na yata sa lahat ng taong nakilala ko.
Sino ang lalaki mo? Muling sigaw nito na hindi pinapansin ang sinasabi niya. Ikaw, sino ang babae mong naabutan ko sa opisina mo? Ang kaninang salubong na kilay nito ay napalitan ng pagkakunot noon nito. You have no right to question my personal life. Galit na sabi nito. Tiningala naman niya ito. Jackson, hindi porket may usapan tayo sa kontrata, kailangan mong tratuhin mo ako ng ganito. I made you an offer. Sagot nito. At hindi na ako babalik sa mga pangako ko. Hindi siya nakaimik. Ang layo ng sinabi nito sa kanya. But at this rate, I think there's something I want to change. Maikling sabi niya. May kung ano sa kanya mga mata ang isang bagay na blanco at walang laman na ikinatakot niya. Ano yun? Tanong niya. Gusto kitang ingatan. Keep what? Kunot noong tanong niya. Forever. Huling sabi nito at may kislap sa mga mata nito. Hindi niya alam kung tama ba ang nakita niya. Bumilis ang pintig ng puso niya. Natatakot siyang hayaan ang sarili na tumugon sa anumang antas ng init. Kung gagawin niya ito, malamang nasasampalin siya nito o maluluha na naman. Was that he meant? Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa sinabi nito. Dahil makakasama niya ito ng matagal pero bakit parang hindi ko maintindihan. Pero paano si Elena? Elena, don't worry about her. She will be my legal wife after we get divorced. Madali lang ang divorce sa Amerika. Hindi ka ba nagtataka kaya kita pinakasalan doon? Si Elena ang gusto kong pakasalan dito sa Pilipinas. Napanganga siya sa sinabi nito. Kasabay niyon ay ang pagsisikip ng dibdib niya. Gusto mo ba akong maging mistress mo? Maikling tanong niya. Paano kaya niya mamahalin ang isang lalaki na pabago-bago at hindi maintindihan? Kaya kasing hirap ng ipinakita ni Jackson na kaya niya. Yes, pinaiimbestigahan ko na din ang totoong ina ni Elena. Alam kong magiging masaya siya kapag nalaman niya iyon. Dahil matagal na niyang gustong malaman ang totoo. At kapag nalaman nito ang totoo, siya na ang magkukusang aalis sa poder ni Tita Beatriz. Hindi ako mahihirapan sa plano ko. Wala na siyang ibang narinig sa mga sinabi nito. Kung hindi ay ang sinasabi nitong gagawin siya nitong mistress nito. Nasisiraan ka na ba ng ulo? What about Elena? Sa tingin mo magugustuhan niya ang setup na yan kung sakali man? Itatago kita kung kinakailangan. Hindi niya yun malalaman. So that means na pumapayag ka? How shameless of you. Gusto mo talagang maging mistress ko? Sa mga sinabi nito, tila iyon malaking sampal sa mukha niya. Parang tumaas din ang temperatura niya sa katawan sa sinabi nito. Dahil sa galit pinagbabayo niya ang dibdib nito. How dare you? Napakasama mo. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit mo ako pinahihirapan? Hindi na niya mapigilang humagulhol sa harapan nito. Wala kang magagawa sa bagay na yan kung hindi ang sumunod. Iwanan mo ang lalaki mo. Sabi nito at hinawakan ang dalawang kamay niya. Tila nanghihina ang mga tuhod niya at muntik na siyang bumagsak sa sahig. Mabuti na lang at nahawakan agad siya nito. Pero dapat ba niyang ipagpasalamat iyon? Siya naman ang dahilan kung bakit nasasaktan siya ngayon. Ilang beses pa niyang sasabihin dito na wala siyang lalaki. Naramdaman niyang umangat ang mga paa niya. Binuhat siya nito at dinala siya sa kwarto niya. At maingat siya nitong pinahiga sa kama. Samantalang ito nakatayo at titig na titig sa kanya. Jackson, pagod na ako. Mahinang sabi niya habang ang mga luha niya ay tuluyang naglanda sa kanyang pisngi. Hindi mo ako matatakasan. Narinig niya ang magaspang na lambing sa boses nito. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa. Para sa kanya nahihirapan siya makipagtitigan sa taong mahal niya. Nakakaramdam siya ng mabilis na pagtibok ng dibdib niya.
Bakit kailangan ko magtiis sa isang kagaya mo? Gusto ko nang lumaya mula sa'yo. As long as you're with me, hindi kita bibigyan ng kalayaan. Matigas na sabi nito. Ano ba talaga ang gusto mo? Gawin mo na lang ang gusto kong mangyari. Seryoso ka ba talaga dyan? Yes, I'm dead serious. Madiliin mo ang pinagagawa ko sa'yo. Diretsyong sabi nito. Mukha nga talaga itong seryoso. Hindi ba dapat mandiri ka sa akin gaya ng pang-iinsulto mo sa akin? Yeah, kung ano nakikita ko sa'yo, yun na yun. Ang babaeng katulad mo, hindi dapat nire-respeto. Baka naman nagkakamali ka lang sa impresyon mo sa akin, Jackson. Sabi pa niya baka magbago ang isip nito at hindi ganun karumi ang tingin nito sa kanya. Hindi ako maaaring magkamali ng pagkakilanlan sa iyo. Even if I only met you for a moment, even if you are dressed a beautiful or a decent clothes, you are still dirty in my eyes. Insulto nito. Ngumiti siya na mapait. Kahit siguro insultuhin siya nito, wala na siyang pakialam. Pero bakit gusto mo akong itago? Hindi ko maintindihan. Sigaw niya. I don't know. Maikling tugon nito. Hindi mo alam? Sa kabaliw ka ba? Oo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kailangan mo. Bigyan mo ako ng dahilan. Walang dahilan. Sabihin mo sa akin, Jackson. Okay, fine. Sabi ng utak ko, huwag kitang pakawalan. Iwas ang tingin na sabi nito. Ano? Tama ba ang narinig niya? Pero bakit? Tanong niya at gusto niyang malaman ang malalim na dahilan nito. Enough, woman. Don't overthink that you have a special place in my heart. Magkaiba ang puso at utak. Don't confuse with them. Simple logic. Iritadong sabi ni Jackson. Ayun na naman yun sa linyahan nito sa kanya. Okay. Sumusukong sabi niya. Next time, dalhin mo lagi ang cellphone mo. Ang daming taong napiperwisyo sa kakahanap sa'yo. Kulang na lang magtawag ako ng maraming agents. Pag wala ka pa within 24 hours, gagawin ko talaga yon. But I'm glad you're safe. Pagkasabi niyon, umalis na ito sa harapan niya at lumabas ang silid at isinara nito ang pintuan. Napanganga na lang siya sa sinabi nito. Totoo ba ang sinabi nito? Kaya pala ang daming kotse sa labas. Bumangon siya at kinuha sa bedside table small cabinet ang cellphone niya. Binuksan niya iyon at nakita niya ang 38 missed calls nito. 2% na lang ang baterya niyon. Binuksan niya iyon at nakita niya kay Jackson lahat ang tumatawag. Walang kasawaan ang katawan ni Eunice habang naglulunoy sa swimming pool sa loob ng condo unit ng asawa. Ginawa tuloy niyang swimming practice ang saktong lapad ng swimming pool. Ganoon lagi ang ginagawa niya sa umaga maliban sa paglilinis. Simula kasi nung araw na nag-away sila ni Jackson ng gabing iyon, hindi na nagpakita pa ito sa kanya. 3 araw na kasi itong hindi umuuwi. Para siya nasa loob ng bilangguan. Hindi rin ito sinabi kung saan ito nagpunta. Ang huling sinabi lang nito pagkatapos ng away nila ng gabing iyon at kinaumagahan, sinabi nito na hindi muna ito uuwi ng kondo. Paano naman siya nakakulong sa loob ng kondo nito? Ang labis-labis na pagkabagot niya sa loob. He warned her not to go outside the condo. Kahit kaliit-liitan daw ng kuko ng paa niya, hindi daw pwedeng ilabas. Naalala niya talaga ang sinabi nito bago ito umalis. Don't ever dare to go outside the condo. Kahit siguro kaliit-liit ang kuko ng paa mo, I wouldn't be happy if I could catch you up here. Sa pagbabalik ko, I'm afraid and have to leave you. May nangyari, isang maliit na emergency. Siya namang tanga talagang hindi siya lumabas. Hanggang kailan ba siya magiging sunod-sunuran dito? Kahit pamahal niya ito, napapagod din siya sa pang-aalipin nito sa kanya. Hindi man lang ito nagparamdam sa kanya. Sana sinabi man lang nito kung kailan nito balak umuwi. Hanggang ngayon pala isipan pa din sa kanya ang babaeng dinala nito sa opisina nito. Napagpasyahan niyang umahon na lang sa pool. Kinuha niya ang bathrobe at isinuot iyon.
Nang makapasok siya sa sala, nagulat siya sa kanyang nabungaran. "Magandang umaga po. Wala po si Jackson dito." Bati niya kaagad nang makita niya ang mama ni Jackson na nakaupo sa couch. Papaano itong nakapasok? Malamang alam nito ang pinangkondo ng anak nito. As usual, ganun na naman ang mga mata nitong mapanglait. Pinasadahan na naman siya nito. Naalala na naman niya ang ginawang pagsisinungaling nito sa anak nito. Napasama na naman kasi siya kay Jackson. "I know. So nabubuhay, prinsesa ka dito sa loob ng kondo ng anak ko." Nagulat siya sa sarkastikong sinabi nito. Kahit kailan hindi niya papatulan ang mga patutsyada nito at alam nito na wala ang anak nito sa kondo. "Kung alam niyo lang ang ginawa ng anak niyo sa akin. He treated me like his own personal maid." Sabi niya na idiniin pa ang maid. Napangisi ito na para bang nasiyahan sa narinig. "Anyway, didn't I tell you to get ready? The party will be set at 8 in the evening." Muling sarkastikong sabi nito. "Maaga pa naman po," sabi niya. Alam naman niya iyon na may party silang dadaluhan, pero maaga pa naman kasi. Alam mo bang hindi maganda yung sagot mo? You should be prepared all the time. Pasensya na po. Take a bath and get dressed. May pupuntahan tayo. I'll wait you in the car. Don't make me wait. Sabi nito at tumayo na ito sa kinaupuan nito at lumapit na sa entrance door. "Bakit po nagsinungaling kayo sa anak nyo? Na hindi tayo magkasama kahapon?" Tanong niya dito bago pa man ito tuluyang makalabas ng pintuan. "Kailan kong gawin yon para iligaw sa iyo ang anak ko?" Pagkasabi niyon, lumabas na ito. Nangunot noo siya sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan ang ibig ipakahulugan nito. Kung ano man iyon, alam niyang may masama itong plano sa kanya. Tatanungin sana niya kung saan nagpunta si Jackson. Pero naumid na ang dila niya. Iiling-iling na lang siyang pumasok sa silid niya. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Nang makababa siya ng building, nandoon na ang ginang sa loob ng kotse. Habang sinusuklay niya ang mahaba niyang buhok at nagtatakbo siya patungo sa kotse nito. "Pasensya na po, naghintay pa po kayo." Hinging paumanhin niya nang makapasok siya sa loob ng kotse nito na katabi niya ito. "You really don't act like an elegant one. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng tumatakbo habang sinusuklay ang buhok. Why are you such in a hurry? Will you act like a lady one?" Puna agad nito sa kanya. Napakagatlabi siya. Naniniwala na siya na mana talaga si Jackson sa mama nito. "Nagmamadali na kasi ako makapunta dito." Umikot naman ang eyeballs nito at pinagsalikop nito ang mga braso. "Paandarin mo na ang sasakyan," sabi nito sa driver nito. Nakahinga siya na maluwag dahil hindi na ito nagsalita pa. Ano ba kasi ang masama dun sa nagsusuklay o naglalakad o tumatakbo man lang? Nung nasa kolehiyo nga siya, pag nalilate siya sa school, saka na niya ipinagpapatuloy na lang niya ang pagsusuklay sa loob ng taxi na sinasakyan niya. Saan ba kasi sila pupunta? Grabe na nga ang pang-aalipin sa kanya ni Jackson. Idagdag pa ang mama nito. Naidalangin niya na sana umuwi na si Jackson sa kung saan lupalop man ito nagtungo. "Sigurado ka ba na anak mo talaga siya? Pero paano mo siya mahahanap? I think nagtatago siya sa ibang pangalan." Tanong ni Marisa sa lalaking kaharap habang may hawak na kupita ng alak. Napangisi ang kaharap habang nagsasali ng inumin dito. "Sigurado ako na siya ang anak ko na matagal na naming hinahanap. Kailangang imbestigahan ko muna kung sino ang mga taong kumukop sa kanya." "Dalian mo. Sawang-sawa na akong magtago." "Pasensya ka na, Marisa. Paano kung malaman ng asawa mo na itinatago mo ako dito?" Galit na sabi niya. "Parang hindi ka naman nasanay sa sitwasyon mo noon." Pangiinsulto ng kaharap. Alam na alam talaga nito ang pagkatao niya. Napabuga naman ang hangin sa Marisa. "What about your son? Paano kung malaman niya ito?" Ibinaba nito ang hawak na wine glass at tinitigan siya. Matikas na lalaki pa rin ito kahit may ilang gitla na ito sa noo.
Masasabi niya noong kabataan nito ay magandang lalaki nga ito. Hindi nito malalaman dahil hindi nito pinakikialaman ang mga desisyon ko. And besides, ama niya pa rin ako. Hindi siya umimik at nakatitig lang ang mga mata niya sa wine glass na para bang nandoon ang solusyon sa lahat ng gusto niya mangyari. Napakadami na niyang kasalanan. Paano niya iyon malilinis? At nabalitaan niyang ikinasal ang anak niya sa ibang lalaki. Ang buong akala niya kay Ramon ito bumagsak. Ang taong kaharap niya anak daw nito si Ramon. At ang nakagigimbal na nalaman niya ay asawa ngayon ng anak niya ang isang anak pa nito. Confidence ba ang lahat na nangyari? Ngayon sa kanyang anak? Dapat ba siyang magbunyi dahil mas mayaman pa ang pinakasalan ng anak niya? Muli siyang huminga ng malalim at tumanaw sa karagatan. Nasa isang private beach siya na pagmamay-ari ng kanyang kaharap. Talagang wala siyang kawala dahil hindi siya makaalis nang basta-basta sa islang iyon. Bukod pa sa madaming bantay sa labas. May nakapagturo dito kung saan siya nagtatago. Nung una pinahanap lang siya nito pero nung usisain siya nito at inamin niya dito ang nagawa niya, ang buong akala niya isusurrender na siya nito sa anak niya pero nagkamali siya. Sinabi nitong nanganganib daw ang buhay niya. Nang ipakita niya kasi ang mukha ni Ramon sa lalaking kaharap niya. Ngayon sa kanyang cellphone, na kinukuha na niya noong namimili ng anti-collection niya ang binatas ng dingid sa kaalaman ni Ramon. Nagulat ang kaharap niya sa larawang ipinakita niya. Tinanong pa nito kung totoong si Ramon ba iyon. Mag-stay ka muna dito hanggat maaari, sabi nito. Pero bakit? Delikado pa rin ang buhay mo. Kapag uwa na isabi nito. Para kanino ba dapat akong matakot? All I know is that I just left my daughter. Hindi ba tinangay mo ang 10 milyon? Pero nakatakas ang anak mo at pumalpak ang plano mo. She smirked. Correction. 5 milyon lang ang natangay ko sa anak mo. Pwede ko pa namang maibalik yun sa kanya. Kahit pa magkano yan. Kung hindi natuloy ang plano mo sa tingin mo ba, kukunin pa ng anak ko yan? At ito ang tandaan mo. Walang lalaking gustong matalo sila. You mean, may interest talaga si Ramon sa anak ko? Tanong niya. Hindi niya alam pero bigla siyang kinabahan. Hindi malayong mangyari yan. Hindi nga ba't malaking pera ang ibinigay niya sa iyo kapalit ng anak mo? Sagot nito bagamat hindi nito diretsahang sinabi pero malapit na din sa sagot na oo yon. Kung gayon, mapapahamak ang anak ko. Hindi mo na kailangang itanong yan dahil napahamak mo na ang anak mo. Natamaan siya sa sinabi nito dahil totoo naman ang sinabi nito. Pero hindi mo na naman mahahanap ang anak mo kung hindi dahil sa akin. Marahil tama ka. I also need your daughter, I know. Magpapakita na naman ang anak ko kay Eunice. You mean gagamitin mong pain ang anak ko? Hindi makapaniwalang sabi niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin na gagawin ko siyang pain. Magtitiwala ka ba sa akin? Tumindig siya at pinagsalikop niya ang kanyang mga braso. Sure, I may not be a good mother to her. Pero anak ko pa rin siya. Just protect her. Don't worry. Poprotektahan ko siya. She's like a daughter to me. Assurance na sabi nito. Alam niyang hindi basta-basta ang anak nitong si Ramon. Mukha pa namang gagawa na masama ang lalaking yun. Eunice! Napatingin si Eunice kay Elena dahil sa malakas na tilid nito nang makita siya. She looked like a goddess. Ang ganda ng suot nitong kumikinang-kinang pa kapag natatamaan ng ilaw. It was a pitch off-shoulder, long evening gown na hapit iyon sa katawan nito at lalong bumagay sa tanitong kulay. Elena, napakaganda mo ngayong gabi. Papuri niya dito. Oh dear, thank you. Ikaw din napakaganda mo. Sabi nito at nakipagbeso sa kanya. Pasensya na nung nakaraang araw kung umalis kami ni Jackson nang hindi nagpapaalam sa'yo. It's fine. Tinawagan ako ni Jackson sa bagay na yan and understand. Ganyan talaga ang mga businessman anytime na may kamit sila.
By the way, on the way na yata siya dito, sabi nito. Nakaramdam siya ng inggit buti pa sa Elena. Pinagsabihan nito samantalang siya. Kahit ni Haniho, wala talaga. Pagkatapos kasi ng away nila ni Jackson noong nagdaang araw, lumipad naman ito kinaumagahan papuntang Europa para sa negosyo. Oo, sabi niya sa akin. Nakangiting sabi niya kahit hindi totoo. Alam mo naman yun, sobrang busy niya. Oo nga eh. Minsan nga nagtatampo na ako sa kanya dahil laging trabaho na lang inaatupag. Napakagat siya ng labis sa sinabi niya. Tumawa naman ito. Don't worry, I know him. Bibigyan ka din niya ng oras, sigurado yan. Nginitian niya ito. Hindi naman ako nagdedemand ng oras niya. Basta, mag-iingat lang siya lagi. Sabi niya, totoo iyon. Kahit pa siguro maganda o pangit ang pinapakita sa kanya ni Jackson, nag-aalala pa rin naman siya dito. Maya't maya nagpaalam si Elena para salubungin si Sandro. Inilingan niya ang paligid sa napakaraming bisita. Napawang mga mayayaman ang mga ito. Ang event ay para sa pagbubukas ng bagong hotel na pinatayo ng mga Sylvester sa Cavite. Bagamat hindi ka pag-aanong tapos ang labas nito dahil wala pang masyadong mga halaman, pero ang loob ng hotel maayos at maganda na. Nakasuot siya ng sexy black long gown, backless with long slit at the right side. Hapit na hapit iyon sa kanyang katawan. Iyon ang natipuhan ng mama ni Jackson na isuot niya nung maaga siya nitong niaya. As usual, dinala ulit siya nito sa spa at parlor. Sinimula ni Eunice na kunin ang kanyang kapaligiran. Siya ay tulero upang obserbahan na ang lahat ng mga bisita ay tila mga negosyante. Tanging si Lola Maria at ang papa ni Jackson ang wala yata. Nakita na niya sina Elena at Sandro na magkasama na at pinalilibutan sila ng ibang mga panauhin. Samantalang siya katabi niya ang mama ni Jackson na nasa di kalayuan naman sina Tita Beatriz na abala sa pagkipag-uusap sa iba. Maya't maya nagsimula na ang event. Marami pa ang sinabi ng speaker tungkol sa negosyo at kalakalan ng mga Sylvester nang biglang nag-iba ang ibig patalakuyin nito. Maaari kong tawagan si Mrs. Eunice Sylvester? Mangyaring umakyat sa entamplado at bigyan kami ng maikling mensahe. Dahil sa nakikita namin ay wala pa si Mr. Sylvester. Isn't her yet and we are very pleased to meet her. Sabi naman ng speaker na naikinagulat niya. Tiningnan niya ang mama ni Jackson na naguguluhang tingin. Go on, I know you could. It's just a short briefing. Sabi naman ng mama nito. Pero wala po akong alam. Sabi naman niya. Hindi naman kaya plano na naman nito iyon para ipahiya siya nito. Oh come on, I think. Nasabihin ka naman siguro ng anak ko tungkol sa negosyo niya. Umiling-iling naman siya. Wala po talaga akong alam. Muling sabi niya dito. Go on. Huwag mo kaming paghintayin. Sinasabi ko na sa iyo na hindi ka nababagay sa ginagalawan ng pamilya ko. Bulong niya sabi nito sa kanya. Nakipagtitigan muna siya dito bago sa huli umakyat na din siya. Masigabong palakpakan ang narinig niya sa paligid. She felt very nervous in those moments. He looked at Elena and she was cheering up her, na para bang sa kanya na din siya humuhugot ng kapal na mukha sa harapan ng ibang mga bisita. Good evening everyone. My name is Eunice and I am the CEO's wife. Panimula niya bagamat pilit ang pagiging matatag sa kanyang boses, pero ang totoo nanginginig na ang mga tuhod niya. Wala talaga siyang kaalam-alam sa mga negosyo ng asawa at kung paano nito palakarin iyon. Nagulat si Eunice bago pa man niya ituloy ang sasabihin ng may humapit sa kanyang baywang. Hindi na siya magtataka kung sino iyon. Tama nga siya dahil walang iba kundi si Jackson. She felt delighted when she saw him again. Napakagwapo talaga nito. Gustong-gusto na niya itong yakapin. Miss na niya ito. I am late, sweetheart. Bungad agad nito sa kanya at mabilis na hinalakan siya sa mga labi niya. Her eyes widened at what he did. Narinig din niya ang pagsinghap sa paligid at iyong iba ay tumawa. Saglit din na humiwalay ang mga labi nito sa kanya. Titig na titig ang mga mata niya dito at gayon din ito sa kanya. You look so sexy tonight. You are different now.
than before but I'd prefer that simple you. Bulong na sabi nito na ikinataas ng mga balahibo niya. Jackson, hindi mo ba ako na-miss? He took a deep breath because she thought she was out of breath. Ano na naman ba kasi ang paandar nito? Of course, I miss you. Nakangiting sabi niya. Na-miss niya talaga ito ng sobra. Nginitian din siya nito pabalik. Naguguluhan na siya sa mga nangyayari sa kanila ni Jackson. Lumapit si Jackson sa mikropono habang hawak ang baywang niya. Good evening sa lahat. Ang asawa ko ay isang kamanghamanghang babae na nakilala ko sa aking buhay. Sa katunayan, hindi ko pinipilit ang aking asawa na matutunan ang lahat tungkol sa aking negosyo. Kung hindi ito ang kanyang nais, ayos lang sa akin. Basta pag uwi ko galing sa trabaho, ay hinihintay ako ng asawa ko. Kaya sabi ko, sabihin na ako ang pinakamaswerteng lalaki na nabubuhay sa mundong ito. Mahilig siya magluto at sa tingin ko iyon ang hilig niya. At isang bagay na higit pa sa nabibighani sa akin, ay mahilig din siya sa sports. Trust me. Try to compete her, I assure you, he'll be defeated. Nakangiting sabi ni Jackson and the crowd was full of laughter. Sa isang negosyo na kagaya ko, kailangan ko na maalagang asawa. Ano ang mangyayari sa amin kung pareho kaming nasa negosyo? So pareho kaming busy at walang oras sa isa't isa. When we have a children, I want them to know their mother very well. Mahabang litanya nito. Ano ang nangyayari kay Jackson? Nagbibiro na naman ba ito sa harapan niya? Well, hindi ito nakakatuwa. Maluha-luha ang mga mata niya sa confession na yon ni Jackson. Parang totoo. Pero nang titigan niya ang mga mata nito, ay wala iyon sa kanya. Tiningnan niya kung sino ang tinitingnan ng direksyon ng mga mata nito. At si Elena iyon. So hindi para sa kanya ang magagandang sinabi nito. Parang kumirot ang puso niya sa isiping iyon. Bakit ba umaasa na naman ang puso niya? Pilit ang ngiting humarap siya sa mga tao habang nagkikislapan ang flash ng kamera at tumatama sa kanyang mukha. Bakit hindi mo ako hinintay sa kondo? Hindi ba't sinabi ko na hintayin mo akong makauwi? Mariing sabi nito. Nag-iba na naman ang tono ng boses nito at halatang galit ito. Jackson, sinundo kasi ako ng mama mo kanina. Really? Mukhang nagiging close na kayo sa isa't isa. Bulong na sabi nito sa kanya. Kung alam lang nito ang mga ginagawa ng mama nito sa kanya, gaya na lang ng pamamahiya sana nito sa kanya. Magsasalita na sana siya nang biglang lumapit ang mama ni Jackson. Iho, gusto kong kausapin ni Mrs. Villaflor. I think she wants to make a deal with you. Ako na muna ang bahala sa asawa mo, sabi ng mama ni Jackson. Ayan na naman at malamang pagsasabihin na naman siya nito ng masasakit. Really? That's good to hear. No ma'am, my wife is coming with me. Sabi ni Jackson at hinawakan na nito ang kamay niya at dinala na siya sa table ni Mrs. Villaflor na tinutukoy nito. Hindi na nito hinayaan ang mama nito na makapagsalita pa. Nakahinga siya na maluwag dahil doon. Are you tense? Relax. Hindi nangangagat ang mga kasosyo ko. Dito ka lang sa tabi ko. Bulong nito sa kanya na makaupo sila. Pinakilala siya ni Jackson kay Mrs. Villaflor. Mukhang mabait ang matandang babae. Sa wakas nakilala ko na ang asawa mo, iho. Sabi naman ni Mrs. Villaflor. She is very pleased to meet you, Mrs. Villaflor. She is awesome. Dahil diyan hindi ako nagkamali na makipag-negotiate sa iyo, iho. Nakangiting sabi ng ginang. Ngumiti din siya dito. Maraming salamat kung ganon, Mrs. Villaflor. Sabi naman niya. Sa susunod na araw pupunta ako sa office mo, iho, at doon natin pag-uusapan ang lahat. My pleasure, Mrs. Villaflor. Sabi ng asawa niya. Nakitaan niya si Jackson kung gaano kagaling itong makipag-usap ng maayos sa mga kasosyo nito. Sa batang edad nito parang itong matanda na kung magsalita. Ilan lamang ang kilala niya sa mga lalaki na ganun kaseryoso pagdating sa negosyo. Ilan sandali lamang at nagpaalam na sila ni Jackson kay Mrs. Villaflor. Hey bro, ang galing ng speech mo kanina ah. Napatingin sina Eunice at Jackson.
Sa tawag na iyon ni Elena na nakasama pa rin ito si Sandro. Thanks. You look good tonight, Elena. Napatingin siya sa mga mata ni Jackson nang purihin ito ng ganun si Elena. Parang may spark ang mga mata nito nang titigan ito si Elena. Nang tingnan naman niya si Sandro nakatitig ito sa kanya. Ginitian lang niya ito at ganun din ito. Napangiti si Elena sa sinabi niyang iyon. Same with your wife, bro. Okay na ba yung kamay mo? Singit na tanong ni Sandro kay Eunice. Nagulat din siya nang hawakan nito ang kamay niya at tiningnan iyon. Okay naman, ang bilis kang naghilom nito. Sabi naman niya. You can ask without holding her hand. Mariing sabi naman ni Jackson at inagaw nito ang kamay niya kay Sandro. Nagulat siya sa ginawa nito dahil alam niyang kabastusan iyon sa harapan nila Elena at Sandro. I'm sorry. Hinging paumanhin naman ni Sandro. Nakwento nga sa akin itong si Sandro na kinalmot ka ng pusa ko yung kamay mo. Oh, I'm so sorry for that. Ginitian niya ito. Okay lang. Kasalanan ko naman. Naipit ko siya. Pilit ang tawang sabi niya. Kahit ang totoo natitense siya sa kanilang apat. I think kain na tayo at nagugutom na ako. Sabi naman ni Elena. Hindi niya alam kung nahalata ba ni Elena o pinagwalang kibo na lang nito ang ginawa kanina ni Jackson kay Sandro. Hindi talaga niya alam ang tumatakbo sa utak ni Sandro. Hindi ba't gano'n naman talaga ang gusto nito na akitin niya si Sandro? Pero bakit iba ang ikinikilos nito? Napagpasyahan nilang apat na magsama na lang sa iisang table at para doon iserve ang pagkain nila. Tahimik silang tatlo habang kumakain pero napakadaldal ni Elena. Ramdam niya ang presensya ni Jackson na parang wala na naman siya sa magandang mood. Alam niyo parang ito na yung dinner natin, lahat na hindi natuloy. Sabi naman ni Elena. Oo nga sayang hindi ko tuloy natikman ang luto niyo. Sabi naman niya. Di bali may next time pa naman at hindi ko na kayo paaalisin ulit. Kung kailangang ilako ang gate talagang gagawin ko. Natatawa siya sa sinabi naman ni Elena. Samantalang ang dalawang lalaking hindi man lang nag-react ang mga ito. Hindi niya alam kung nagkukunwari lang ang mga ito na nakikinig sa nagsasalitang host sa stage. Napansin niyang tahimik si Sandro na dati-rati marunong din ito makipagsabayan at kay Jackson. At talagang ganoon na talaga ito, tahimik pero nasa lubang kulo. Excuse me, sabi ni Jackson nang tumunog ang cellphone nito. Kinuha nito iyon at sinagot at umalis ito. Nakahinga siya maluwag nang umalis siya. Hindi talaga siya makahinga kapag apat na silang magkakaharap. Talagang ramdam niya yung tense. 10 minuto na ang nakakaraan nang hindi pa rin bumabalik si Jackson. Hindi naman kaya binigyan siya nito ng chance para gawin niya ang trabaho niya. 10 minuto na din silang nag-uusap na tatlo pero wala pa siyang ginawang hakbang. Excuse me, pupunta lang ako sa comfort room. Paalam niya sa dalawa. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa si Elena dahil tumayo siya kaagad at hinanap ang comfort room sa baba ng hotel. Hindi niya alam pero mas gusto na lang muna niyang magpakalayo sa tatlo. Naglakad-lakad siya sa kung saan siya dadalhin ng mga paa niya hanggang sa narating niya ang dulo kung saan ang exit pababa ng hotel. Sumalubong sa kanya ang dilim sa labas at may ilang sasakyan ang nakapark doon. Hindi niya naririnig pa ang anumang ingay sa labi at ang ibang panauhing nagkakasiyahan. Umupo siya sa sementadong upuan sa gilid na may 3 sasakyan na nakapark malapit sa kanya. Ayaw na niyang bumalik sa hotel suite na ibinigay sa kanya ng mama ni Jackson dahil baka isipin niyang namumuhay siya na parang prinsesa nang hindi sumasali sa event. Hindi ni Rhea alam kung sasama siya kay Jackson sa kondo nito pagkatapos ng event. Huminga siya ng malalim na para bang sukong-suko na siya sa buhay. Nasaan na ba kasi ang mama niya? Sobrang namimiss na niya ito. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang makarinig siya ng kaluskos. Tama ba ang naririnig niya? Baka naman naghahalusinate lang siya. Tumayo siya para iba na ang pakiramdam niya. At manghahakbang na siya nang mapansin ang bigura ng lalaking malapit sa kotseng kaharap niya. Are you alone, miss? Tanong nito. Pilit niyang inaanignag ang mukha nito. Pero hindi niya iyon makita dahil nakasuot ito ng hoodie jacket. Nakaramdam agad siya ng takot.